Maganda po bang diet ang before 6 p.m. meal? Nakakatulong po ba? Ay, yes! Much better. No? Before 6. Fasting na ang ginagawa na natin yan. So, if nag-start pa lang tayo, a minimum of 12 hours. So, kung 6 p.m. kayo mag last meal, 6 a.m. yung first meal, that will be a 12 hours fasting. Pero take note ha, pagising ninyo, kung hindi kayo nagugutom, huwag kayong kumain. So, na-extend yung fasting ninyo. Isa pang tip para ma-extend yung fasting. Pagising nyo sa umaga, okay, hindi kayo nagugutom. Pagka nakaramdam kayo ng gutom, mag-electrolytes muna kayo. Pag nawala ang gutom ninyo, pwede nyong extend ang fasting. So, from 12, 14, 16, magugulat na lang tayo, nag-18 hours na kayo. Okay? It will really help sa health ninyo. So, eat when hungry, chew your food 20 times or more before swallowing, and then stop when already full. Iba yan. Ba? Iba yan. Lalo na magpa-fasting pa kayo. Okay. Okay. 25 years old, active in dancing at walking. Kaso di po napayat. Bakit kaya? Well, ask your daughter ano ang kanyang pagkain. If palaging kumakain sa fast food, ang kanyang favorite na pagkain is tinapay, okay? Hindi talaga kayo papayat. Okay? So, address na natin yun. Baka mahilig naman yung daughter mo sa mga sugar, sa mga sugar drink, sugar food. Okay? So, address na natin yan. Sir, paano pag may ulcer? Ay, iba yan pag may ulcer. Kailangan ng endoscopy. Kasi ang endoscopy is, both diagnostic and treatment ang endoscopy. Bakit? Pagka nakakita na ng ulcer yan, i-address na yung susunugin na niya yan. Okay? O, take note ha. Ang ulcer, pwede ang cause bacteria. So, pa-consult kayo, baka may H. pylori, so antibiotic lang ang gamot yan. Okay? Yan. Okay. Doc, pwede po ba mag-low carb na may kidney stone? Paano? Yes, pwede po. Ang mahalaga dito sa mga may kidney stone, no? Ano yung common na stones na yun? Kung oxalate, syempre, iwas na kayo sa gulay. Kasi ang mga gulay, leafy vegetable, are oxalate, high in oxalate. So, kung yan ang cause ng kidney stone nyo, iwas muna kayo dyan. Okay? Or, ang pinaka-most common cause ng mga kidney stone is pag dehydrated ka, hindi ka umiinom. Mahilig kayo sa mga vitamins. Puro kayo vitamins, tapos hindi umiinom ng tubig, ayan, nagkokos ng stone sa ating kidney. Okay? Okay. Wala ng apdo? Yes, pwede pa rin mag-low carb. Okay. Doc, pwede po ba ang low carb for moderate fatty liver? Yes po. Ma-address natin yan. Diba? Ang mahal-mahal ng maintenance sa liver. Tapos, hindi nag-i-improve ang inyong liver enzyme. Hindi nawawala yung fatty liver nyo. Lalong lumalala. Inom kayo ng inom ng maintenance na napaka-pricey. Diba? Okay? Change your lifestyle. Change what you eat. And then, let's wait. Let's see. Okay? Paano po ba ang tamang low carbs? More protein and fiber? Okay. When you do low carb, no? Magugulat kayo. Akala kasi ng iba, no? When you do low carb, ang dami na ng protein na kinakain. Okay? Ang dami ng ninangasab na protein and fats. No! Sa low carb, ang mangyayari sa inyo, baka twice a day na lang kayo kakain or once a day. Kasi hindi kayo nagugutom. Okay? Ang advice ko palagi, eat when hungry, stop
when full, you need to chew your meat, your food, your meal properly. How? 20 times na chew before swallowing. Wag kayong magmamadaling kumakain. Bakit? Yung satiety center natin, magti-trigger on kapag ninunguyang mabuti. Okay? Dito pa lang sa bibig natin, nag-i-start na ang digestion. You need to chew it. Yung enzymes dyan, tumutulong sa pag-digest ng pagkain natin. And it will trigger your satiety center. Okay? Pagka walang nguya or bihirang ngumuya, 3, 5 nguya lang, lunok, hindi magti-trigger ang satiety center nyo. So, ang feeling niyo gutom, sabi ni Doc Bry, eat when hungry, gutom ka pa rin. So, add ka ng serving. So, nasosobrahan na po tayo. You need to chew it properly. Okay? Alam po yan. Bawal po bang itlog at manok pag namamaga ang ngipin dahil malansa daw? Hindi po. Pag namamaga ang ngipin, punta na kayo sa dentista. Kasi ang sakit, ng ngipin, sakit ng buong katawan yan, ha? Talagang hindi nyo matitiis yung sumakit na yung ulo mo, wag lang yung ngipin mo. Okay, Doc, natatakot ako mag-strict low carb kasi ang payat ko na, then mataas BP. What to eat? Okay. Well, alamin natin kung talagang payat po kayo. Kasi marami akong mga patient na nag-strict low carb, nag-lose sila, overweight sila, nag-lose sila ng weight, pero hindi pa underweight. Overweight pa nga eh. Pero sinasabi ng mga iba, yung payat mo na, mukha kang may sakit. Okay? Kailangan nyo ng may makausap regarding sa mga naglo-low carb para ma-address yung anxiety nyo, yung takot ninyo. No? Tapos, mataas pa ang BP. Maraming factors bakit tumataas ang BP natin. So, isa dyan is dehydration. Hindi natutulog ng maayos. No? May stress. Pwede tumaas din ang BP. So, what to eat? Still, nasa low carb po tayo. Alam niyo yung gagawin ninyo? You need to eat 3 times a day. If you're already underweight, eat 3 times a day. Ang fasting nyo should be not more than 12 hours. Tapos, do resistance exercise. Okay? Yan. Okay. Bawal po ba ang isda sa may bukol sa breast? Hindi po. Paano na yun kung may mga bukol sa breast tapos ang main source of food ninyo nasa dagat, isda. Di ba? So, no. Yes, ang mahalaga dyan is kung ano yung available na pagkain dyan, kumain po kayo. As long as hindi siya processed, hindi siya sugar. Okay? Good evening, Doc. Normal po ba sa naglo-low carb ang sobrang pinagpapawisan? Well, kung nag-exercise, yes, pagpapawisan ka. Pero may mga tao talaga na pawisin. Yung pasmado. Okay? If you are always sweating, mas kailangan mo ng electrolytes. Okay? Ma-address natin yan. Electrolytes lang. Then, change your lifestyle talaga. Eat real foods. No? Huwag mapupuyat. Hi Doc, starting with LCIF again for a week and feeling better. Safe pa rin po ba ang healthy fats if diagnosed na ng moderate fatty liver? Yes po. Healthy fats po yan. Okay po yan. Ha? Okay na okay. Doc, may pag-asa po ba matigil ang dialysis? CKD stage 5. So, eto nagda-dialysis. Okay. There is a studies, although nasa abroad to, 0.2% to 8% naka-recover sa dialysis. So, ang goal natin sa mga nagda-dialysis po dyan, ang goal natin is to reduce the frequency muna. Okay? From 3 times a week, twice a week, paano? Kailangan creatinine ninyo is less than 300.
or 200, less than 200. Okay? Well, it will depend on your nephrologist. Okay? Kasi makikita naman sa inyo. Ang mga patient ko na nagda-dialysis pero nag-strict low carb, bakit tinutuloy pa nila ang low carb? Why? Kasi mas nag-improve ang kanilang health condition. Paano? Mas lumakas sila, mas clarity sa kanilang mind, yung clarity niyan, mas nag-i-improve ang BP, yung sugar na address. Imagine mo ha, meron kaming isang patient, nag-undergo ng change sa kanyang lifestyle. Pero, bakit hindi na-address yung sugar niya? Pero nung nagpa-monitor sa akin, sa amin, sa program namin, nagpa-monitor, never niya ma-imagine na magno-normal ang sugar niya. Natanggalan pa ng medication. CKD5 to. Okay? So, doon lang niya nakita, posible pala yun na pwedeng matanggalan ng medication. Na pwedeng ma-reverse yung kanyang uncontrolled sugar. Na-reverse eh. Imagine mo yun. Dekada na. Na diabetic. Dekada na. Yun ang cause ng CKD niya. Ngayon, na-control na ang kanyang sugar. And hopefully, ang dialysis niya will be downgrade to twice a week or once a week. And hopefully talaga yan. Prayer pa rin. Dasal-dasal lang tayo, no? Basta tandaan natin, habang may buhay kayo, huwag kayong titigil sa kakahanap ng solusyon sa inyong sakit. Kung eto hindi nag-improve, try another. Okay? Ang importante, huwag tayong titigil. Huwag tayong madidepress. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Okay? Kasi, nasa sa atin ang paggaling natin. We are in charge of our health. We. Okay? Yan. Di po ba delikado ang electrolytes, Doc, sa may kidney stone? Paano po mag-low carb sa may kidney stone? Hindi naman po delikado ang electrolytes sa kidney stone. Ganito po yon. When you do the low carb, you will reduce your carbohydrates intake to 20 grams or less. Okay? When you do that, your kidney will excrete more salt. So, where salt is, water will follow. So, matidehydrate tayo. Kaya kailangan natin ng salt o yun sa electrolytes. Okay? But if you are in high carbs, rice, bread, pasta, noodles, no? High carbs po, you will absorb more salt. Kaya tama naman na low salt. Kaya if you're eating that way, no, high carbs, talagang iwas kayo. Pero ang kidney stone, pwedeng dahil sa dehydration palagi. Hindi umiinom ng tubig. Yes, may salt tayo, pero kung hindi kayo iinom ng tubig, ng water, yes, madi-dehydrate. Pagka dehydration, that will be pwedeng magkaroon ng kidney stone. And isa pa rin tinitingnan natin is yung urinalysis. Pag kami mga buhangin, like mga amorphous urate, calcium oxalate, na mga crystals, buhangin yun. Address natin yan para, kasi yung mga buhangin pwede maging kidney stones. So, iwas na tayo doon. Okay? Okay. Yes, pwede naman mag-low carb ang mga kids age 10 to 16. Oo naman. Okay? Tanggalin lang natin ang sugar, ang processed food. Okay? 2 years LCIF, 50 years old. Okay lang ba yun? Palagi akong OMAD kasi hindi man ako gutom. Mostly, kakain ako 12 noon. Okay. Then, 2 p.m. last meal. Then, bukas na naman ulit. Kain 11 a.m. to 1 p.m. Yan, common time ko kumain. Okay lang ba yan palagi, Doc? Okay, okay lang po yan. Yes. But first, tingnan natin ang timbang ninyo. Pagka nasa goal weight kayo, continue.
Pero watch out, no? Marami po na palagi nag-OMAD, nag-underweight. So, paano natin ma-address yan? You need to do resistance exercise. Pagka nag-resistance exercise kayo, okay, it will increase your metabolism. So, pagka nag-increase yung metabolism ninyo, maghahanap ng pagkain ang katawan. So, you will be hungry. Okay? Magugutom kayo. Kaya, mahirap mag-OMAD pag very active. Okay? Nagugutom sila. So, address that. Do the strengthening exercise and then more energy from food. Kakain po tayo. Okay? Tapos, yung muscle nyo, pag nag-gain ng muscle, ano rin ng weight yan. Kaya hindi pumapayat. So, ingatan natin ha. Okay lang po mag-OMAD, yes. Pero watch out for your weight. Baka mag-underweight tayo. Type 2 diabetic, pumapayat kahit di nagda-diet. Bakit po kayo? Okay. Kasi may mga type 2 diabetic, no, na sinusunog, no, yung kanilang mga taba. And also yung medication. Okay? Mga medication na iniinom. Okay? Nagkakos ng suppression ng kumain kaya pumapayat yung iba. Okay? May mga diabetic, mga payat. Okay? Pero ba't ang tataas ng sugar nila, no? Okay. Sir, naglo-low carb ako dahil may CKD stage 2 ako, pero bakit mataas pa rin BP ko kahit ginawa ko na lahat? Maiwasan ang dapat maiwasan. Well, I don't know kung ginawa mo na talaga ang lahat. Nagpupuyat, iniinom yung tamang tubig and electrolytes. Okay? So, yan yung mga cause ng mga high BP. Okay? I-address natin yan. Ano pong best substitute for rice? Yes, you can have kung ano yan, no? If you're diabetic, cauliflower rice. Cauli rice, pwede rin. Okay, yung egg white. Para ding rice yun. Yung iba naman, kung diabetic ka, pwede rin yung cauli rice, shiitake, wet shiitake, wag yung dry. Okay. Last FBS ko is 8. Nag-low carb at exercise po ako. And hopefully, bababa yan. Okay. Ayan. Nakaka-gain weight po ba ang insulin? Yes po. Diba? Pag tumaas ang insulin ninyo, you will store more fats. Okay? Tataba. So, gain weight. Okay? Ano pa? Doc, may chance po ba mawala ang meds ng type 2 at saka yung fatty liver disease? Yes po. May chance po yan, ha? May chance talaga. When you change yung lifestyle, ayusin yung kinakain nyo, doing fasting, tapos merong exercise, no? Yes, ma-address yan. Nakakagulat. Pero totoo, dumadami na po yung mga naglo-low carb na mga patient ko na natanggalan ng mga medication. Dun sa mga hindi pa, be patient. Hindi yan isang iglap. It will take years. Okay? Be the best version of yourself will take years, hindi months. Kaya wag po kayong magmamadali. Dun sa mga dekada nagkaroon ng sakit, chronic diseases, wag po kayong magmamadali dyan. Okay? Ang mahalaga, start now and wait. Be patient, be consistent. Kaya, lose weight, improve your health, and gain confidence. Okay? Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon na dapat na itama yan, lalo na, no, kung matatanggalan tayo ng trabaho, we need to lose your weight. Improve your health by doing strict, clean, low carb, fasting, and an active lifestyle. Be the best version of yourself. You need to adapt
para mag-evolve kayo to a better person. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye!